Kung gamer ka o mahilig mag-drawing, eto na yata yung tablet na matagal mo nang hinahanap. Kasi yung bagong Xiaomi Pad Mini, maliit pero loaded sa high-end features. Kaya swak sa gaming at swak din sa creatives. Kaya tara, silipin natin. Unahin natin ang display. Meron itong 8.8-inch 3K IPS LCD na sobrang linaw. Idagdag mo pa ang 403 ppi. Plus, mataas na 165Hz kaya ramdam mo yung smoothness kahit pa sa mabilisang galawan sa games. Pero syempre, limited pa rin yan sa 120 sa karamihan ng laro. Brightness aabot hanggang 700 nits tapos may Dolby Vision at HDR10 para sa mas vibrant na kulay. Kaya kung gamer ka lalo na sa MOBA o FPS, malaking bagay ito. Kung artist ka naman, mas accurate yung colors para sa digital sketches. Ngayon, sa performance, gamit nito ang MediaTek Dimensity 9400 Plus na may AnTuTu score na halos 2.3 million. May kasama pang 8GB RAM at 256GB UFS 4.1 storage. Kaya mabilis mag-load ang apps at games. At dahil naka Android 15 with Xiaomi HyperOS 2, updated ka sa latest features at optimization. Ito yung hinihintay ng karamihan. Pagdating sa gaming performance, sobrang solid talaga tong Pad Mini. Sa Genshin Impact, kaya niyang mag-run ng smooth at consistent sa 60fps. Stable kahit mataas ang graphic settings. Ibig sabihin, kung MOBA games naman tulad ng ML o Honor of Kings, walang problema yan at max FPS. Sa CODM, halos max na rin, nasa 118 to 119 FPS, kaya very smooth kahit intense ang laban. Pero kung sa Wuthering Waves, dito medyo ramdam mo yung bigat ng graphics. Umaabot lang ng 24 to 26 FPS kasi nga mas demanding talaga siya kumpara sa Genshin. Ang takeaway dito, kung MOBA, FPS o kahit open world gaya ng Genshin ang laro mo, panalo ka na. Pero kung ultra heavy titles tulad ng Wuthering Waves, playable pa rin naman pero kailangan mo magbaba ng settings para mas maging stable ang gameplay. For the cameras, meron kang 13 megapixel rear na kayang mag-record ng 4K videos at 8 megapixel front cam na pang video calls o online class. Sa sound, hindi ka rin mabibitin dahil may stereo speakers with Dolby Atmos at high-res audio. Kaya kung gamer ka, mas immersive. Kung artist ka naman na mahilig mag-music habang nagdo-drawing, mas solid din ang tunog. Pagdating sa connectivity, naka Wi-Fi 7 at Bluetooth 5.4. Meron na ring dual USB-C ports for multitasking setup. Tapos sa battery, malakas din. 7,500 mAh with 67 watts fast charging at may 18 watts reverse wired charging din. Ayon mismo kay Xiaomi, tumatagal ito hanggang 15 hours video playback, 19 hours reading at 9 hours sa MOBA gaming. At ito yung pinakasulit, may limited promo price na 19,484 pesos. So limited time lang yan. So kung wala ka pang budget para sa iPad mini or naghahanap ka ng compact tablet na pwedeng pang heavy gaming at pang sketches, isa ito sa marerecommend ko ngayong 2025. Kung tutuusin, bihira ang tablet na ganito kaliit pero ganito kalakas. Kaya ang tanong, gamer ka ba o artist? O baka naman both? Paki-comment naman sa baba kung sulit para sa'yo ang Xiaomi Pad Mini. Ilalagay ko na din yung link sa description kung saan mo ito mabibili.